Sa mga kapita-pitagan, kataas-taasang mga panauhin, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon, lahat tayong naririto ay pagkalooban nawa ng pagpapala at pag-asa sa kasisilang na kalayaan. Mula sa mga karanasan ng pangkaraniwang kapahamakan ng tao na namayani ng matagal, isisilang ang lipunang ipagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Africa ay kailangang magbunga ng tunay na mamamayan nito, na magpalawak sa paniniwala ng sangkatauhan sa katarungan, magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa. Sa aking mga kababayan, sa tanyag na puno ng jacaranda sa Pretoria at sa mga puno ng mimosa, ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Nagpapaliwanag sa lalim ng sakit na dala-dala ng ating mga puso sa tuwing makikita natin ang ating bansa na unti-unting nalulugmok ng di pagkakasundo. Ito ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at pagkakaroon ng rasismo. Tayo, ang mga mamamayan ng Timog Africa, ay nakadama ng kapayakan ng ibinalik ang sangkatauhan ng pagkakaibigan. Ay binigyan ng bihirang pribilehiyong mamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinaggigipitagang panauhin sa pagparito. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin. Malugod naming tinatanggap ang tungkulin na ang aming mamamayan at ang kanilang politikal na kalayaan. Hindi mawawala riyan ang aking second Deputy President, ang kagalang-galangan na si Frederick William de Klerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumubuo sa hukbong pansiguridad. Ang panahon para sa paghilom ng sugat ay naririto na. Nangako tayong palalayain ang ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan at pagdurusa. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyong-milyong mamamayan. Maghari nawa ang kalayaan. Pagpalain ka ng Diyos, Africa. Salamat.